Magandang umaga sa inyong lahat. So para sa ating podcast ngayon, kasama ko ang aking pinsan na si... O sige, ikaw nang mag-introduce sa sarili mo. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ako si Jocelyn Joaquin. Ay, hindi ba obvious? Okay, fine. Hi! Ako yung pinsan ni Rian, isang mamamayang Pilipino at inaamin ko na halos lahat ng oras ko ay ginagastos ko sa TikTok, Instagram at Messenger. Exactly. At sa tingin ko, ganyan din ang karamihan sa mga tagapakinig natin, di ba? So, di natin ito sinasabi para masaming masama iyon. Kundi sa podcast natin ngayon, gusto lang nating tingnan ng mas malalim kung bakit at ano ang epekto nun sa kung paano tayo nakikipag-usap sa isa't isa. Okay, so first question. Anong social media app yung pinaka ginagamit mo araw-araw? At bakit iyon, Ay, Jaslyn? alam ko, TikTok agad yon for sure. Kahit kakagising ko lang, nakabukas na agad yun. Tapos, Instagram naman for stories. Para malaman ko kung anong ginagawa ng mga tao. At group chat sa Messenger para sa school stuffs, like ganun, updates. Ikaw? Oo nga no? Actually, same pala tayo. Kung titingnan mo, parang may hierarchy yung ginagamit nating mga social media app. Like for example, yung TikTok para sa entertainment, Instagram para may pakita natin yung nangyayari sa araw natin, at yung Messenger para sa pakikipag-chat natin sa mga classmate or coworkers natin. Hindi ba? Ang galing. Ay nako, insan, totoo yun. Iba na talaga ngayon. Parang paiba-iba yung buhay natin sa bawat social media na ginagamit natin. Alam mo yun? May sinishare ka ba sa Instagram or TikTok na hindi mo masyado pinapakita sa totoong buhay? Kung pag-uusapan natin yan, insan. Oo, parang. Like, mas confident kasi ako pag online. Like, sa totoong buhay, medyo mahiyain talaga akong tao, alam mo na. Like, mag-share ng opinions ko, mag-voice out. Pero, alam mo, sa Twitter, o sa X na ba yun? Tawag nyo yun? Yan. Mas matapang ako mag-comment, mag-tweet, mag-react. Ganun. Alam mo, hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan, kundi maraming mga tao na kagaya mo rin, na kagaya ko. Kaya naman, alam mo ba na may konsepto tayo na tinatawag na online persona according sa research ko. Yun yung version ng sarili mo na medyo curated siya, medyo polished na siya. Pero, hindi ka peke. Pero, tandaan mo na hindi rin iyon yung buong ikaw. Ay, nako, tama ka dyan. Parang 50-50. Para pinipili mo lang yung best angle sa mga picture mo, or in this case, yun yung mga opinions mo, jokes, at iba pa, na kung saan gusto mong magmukhang interesting sa mga tao. Relax and esteem. Tama, social media give us control sa image natin. Pero yung tanong is kailan naman ito magmumukhang pressure na sa atin? At dun tayo sa last question at sa pinakaseryosong parte ng conversation natin. Naramdaman mo na bang may pressure kang laging mag-post? Or laging mag-updated? O kaya mag-compare sa ibang tao online? Ay, alam mo, sa totoo lang insan, may mga panahon na parang kapag hindi ako napopost ng matagal, feeling ko parang boring ng buhay ko. Kahit okay naman ako. Tapos tinitingnan ko yung mga stories ng ibang tao. Like, may nag-travel dito, may kumain doon. Tapos may mga bago silang damit. Parang nafe-feel ko na parang kung yung ginagawa ko sa buhay. Mahilig kasi ako mag-compare eh. Kinukompare ko talaga yung sa social media sa katotoong buhay. Which is, dapat diba, hindi naman. Nakakalungkot naman. Pero alam mo ba, yan yung tinatawag natin na comparison trap. At yun yung isa sa pinakamalaking downside ng social media para sa mga kabataan tulad natin. Or should I say adult? Dahil hindi lang nababago yung communication natin sa isa't isa, kundi nababago rin kung paano tayo o paano natin tinitingnan yung sarili natin. May studies na nagsasabi na ang sobrang paggamit ng social media ay nagre-resulta sa mas mataas na anxiety at mababang self-esteem, especially sa mga kabataan. Agree ako dyan, insan. Tama.
dahil hindi mo alam na yung nakikita mo, highlights lang yun ng buhay nila. Hindi mo nakikita yung mga panahong bored sila sa dorm nila o di kaya stress sila sa thesis nila. Tama ka. Kaya nga importante talaga na pag-usapan natin ito. Hindi lang para para tumigil na tayo sa paggamit ng social media. Kundi ito, sinabi ko to, para magsilbi tayong kamalayan sa iba. Para ma-enjoy natin yung social media without letting it control us. At kung paano natin tinitingnan yung sarili natin. Mm. At yung nakakalungkot na part is, hindi mo naman namamalaya na nangyayari na pala sa'yo to dahil nabulag ka na ng social media. So para i-wrap up ang lahat, ang social media ay hindi lang isang app na binubuksan natin. Ito ay nagiging bahagi ng kung paano tayo nagpapaliwanag, natatawa, o ipinapakita ang sarili natin at nakikipag-ugnayan sa isa't isa. At may mga positibong epekto ito. Dahil ngayon, mas mabilis na yung pagkikipag-communicate natin sa mga tao at mas marami ng paraan ng pagpapahayag. Pero tandaan na mahalaga rin maintindihan natin yung mga side effect na to sa ating communication, sa ating identidad, at sa ating mental na kalusugan. At salamat sa pakikinig. At sana ay may natutuhan tayong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!